ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome po sa ating banal na misa ngayong linggo. Tayo po ay nasa pang-anim ng linggo na muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo. Binibigyan tayo ng isang regalo ng Diyos, ang kanyang kapayapaan. Kapayapaan ng Diyos ay kakaiba sa kapayapaang pinapangako ng mundo. Ang kanyang kapayapaan ay nagbubuo, nagkukumpleto sa ating buhay. Kapayapaan ng mundo, kapag nakuha natin, meron pa ring kulang. Ito ay walang laman. Nakakapagpalakas sa atin, nagbibigay sa atin ng panibagong buhay, ay ang kapayapaan ng Diyos. Kaya naman, kapatid, anumang bagay na nag-aalis sa iyo ng kapayapaan, iwasan mo. The most expensive thing that you can lose in this life is the peace of God that God has given to you. Kaya naman, aminin din natin ang mga pagkakataon na kung saan nasira ang ating kapayapaan dahil sa ating pagkakasala, dahil sa ating pag-aalala, dahil sa ating galit. Magpakumbaba tayo muli sa Diyos. Hilingin natin ang kanyang awa para tayo ay minsan pa makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal
Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo na sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo. Kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo na nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa inyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas, na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas, at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader na lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon, at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking mga salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo ay susuguin ng Ama sa pangalan ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis,
ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak nyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyayari na, kayo'y mananalig sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good, sobra, God is good. Halata naman po, bago na ang ating parokya. Maraming salamat po sa mga nagdasal para sa akin, sa mga naghatid, sa mga patuloy pa ring nananalangin para sa akin. Patuloy po ang ating online mass. Nandito na po tayo sa parokya ni San Jose. Sama-sama po tayo na lumago. Let us grow in faith together, just like Saint Joseph. Ano po ang spiritualidad ni San Jose? Kahit na hindi sa kanya, si Jesus, tinanggap niya, siyang tumayong ama, inampon niya, inalagaan niya ng mabuti ang ating Panginoong Hesukristo. So mayroong mga bagay sa ating buhay, hindi naman natin pinili, pero yan ay pinagkaloob ng Diyos, yan ay grasya pa rin. Yakapin niyo po, alagaan niyo, mahalin niyo ng mabuti, at makikita niyo mas marami pang pagpapala, bendisyon, at milagro ang matatanggap ninyo. Amen? Meron pong isang kwento tungkol po sa mag-asawa. Ito pong lalaki, tahimik lang, napakabait. Pero ito pong babae, ugali na bungangera. Nager siya. Sa araw-araw na pagsasama po na mag-asawang ito, talagang kawawa ito pong lalaki. Lahat na lang po napapansin ng babae. Araw-gabi, sasalita, ninanag, kung ano-ano ang sinasabi. Para magkaroon lang po ng kapayapaan itong lalaki. Dahil po magsasaka siya, maalis siya sa bahay, pupunta po siya sa bukid. Meron po siyang alagang kabayo. Doon po talaga siya nakakaranas ng katahimikan. Kasi buti pa yung kabayo, hindi siya pinagsasabihan, hindi po nager yung kabayo. Kaya lang, isang araw, biglang dumating po yung misis, pinaghahatid, nagdadala po ng pagkain dito sa mister niya. Habang nandun po sa bukid, kasama yung kabayo, ito pong mister, yung misis, nagumpisa na naman na magsalita. Kung ano-ano na naman ang sinasabi sa kanyang asawa. Hanggang tumataas yung kanyang boses, lumalakas, kanyang pagsasalita. Alam niyo po nangyari, nabulabog po, nabigla yung kabayo. Kasi first time po na makarinig nung kabayo ng napakaingay dun sa lugar na yon. Dahil po sa pagkabigla, shock nung kabayo dun sa ingay, nagwala, naglulundag, nagsipa-sipa. Natamaan po yung misis. Tumilapon po siya. At kasawiang palad, namatay siya. Nung pong nasa bahay na, nilagay na sa kabaong, pinatawag yung pari para panalangin, pagmisa, yung patay, yung misis nitong lalaki. Dumating po yung pari, nakita niya, may napansin siyang kakaiba. Dahil yung pong mga tao na bumibisita doon sa patay, titignan muna yung babae at pagkatapos pupuntahan po yung mister, nakikipagdalamhati, nagbibigay po ng condolences. Kaya lang, pag po babae, yung pong kausap nitong mister, yung reaction niya palagi, tango lang ng tango, no? Umoo lang ng umoo. Kaya lang pag ang bisita naman po, lalaki, kakausapin po yung mister, umiiling siya. Iling ng iling. Kaya, very curious yung pare, tinatanong, ano kaya sinasabi ng mga taong ito dito sa mister? Bakit ganyan yung reaction niya? So, nagmisa po, nagdasal, binles, yung patay, pagkatapos nilapitan po itong lalaki, yung mister. Sabi ng pare, condolences po. Pero may tanong lang ako, gusto ko lang malaman, bakit ba pag yung mga babae, yung nagtatanong sa'yo, tumatango ka lang. Pero pag lalaki na, yung kumakausap sa'yo, talagang iling ka na ng iling. Ayon po ba, Father, sabi po ng magsasaka? Kasi po, yung mga babae, kakumari ng aking misis.
sinasabi, condolences, nakikiramay kami. Kaya ako po, tumatango, tinatanggap ko po yung kanilang mga pagbati, yung kanilang pagkikiisa sa aking kalungkutan. Ay, yung mga lalaki, sabi po ng pare, bakit iling ka ng iling? Ayon po ba, Father? Kasi nagtatanong po yung mga kakumpari ko, kung binebenta ko ba daw po yung kabayo, gagamitin daw po nila sa kanilang mga asawa, sabi niya. At sabi ko po, hindi. Mahal na mahal ko ang kabayong yan. Kahit na magkanong offer nyo sa akin, hindi ko ibebenta ang kabayong yan. Siyang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Kayo po, kailangan nyo po ba ng naninipang kabayo para magkaroon kayo ng kapayapaan sa buhay nyo? Hindi naman po ang kabayo ang makakapagbigay ng kapayapaan sa ating puso. Amen? Kung hindi si Kristo, si Jesus ang ating Panginoon, ang pinagmumulan ng kapayapaan. At ang kapayapaan po na binibigay ni Jesus ay regalo. Pwede mong hingin, ibibigay ng Diyos sa iyo. Pwede mong hanapin, ipagkakalob ng Diyos sa iyo. But the good news is, because of God's love for us, God, through Jesus, has already given us. This is God's gift to us, peace. And this peace is not the absence of problems. Tandaan niyo po, kapatid, kahit na meron kayong problema, pwede kang maging payapa. Basta't nabubuhay ka palagi kasama ang Diyos. Amen. Peace is not the absence of problems, but peace is the presence of God in your life. Tinanggap na natin kapayapaan ng Panginoon. Hindi po ba? Bawat magsisimba kayo. Yan ang sinasabi ng pare. Peace be with you. Pagkatapos, bago pa tayo mag-communion, hindi po ba? Nagbibigayan pa tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Kahit na yung mga galit sa'yo, no? Mapipilitan sila. Kahit peace, peace. No? Pero ang tanong, bakit nawawala ba yung kapayapaan na niregalo na ng Diyos sa atin? Kasi may kalaban ang kapayapaan ng Diyos sa ating buhay. And there are 3 enemies of God's peace in our life. Huwag niyo pong kakalimutan ito. The first enemy of our peace is overthinking. Ulitin niyo nga po, overthinking. Marami sa atin walang kapayapaan ng kaisipan dahil ang dami nating iniisip. Amen? Balikan niyo po ang unang pagbasa. Nagkakagulo po ang mga unang Kristiyano. Dapat bang magpatuli o hindi? Yan po ang unang problema ng simbahan natin. Kasi yung mga unang tagasunod ni Jesus, mga Hudyo, tinutuli. Kaya iniisip nila, kung ako'y magiging alagad ni Kristo, dapat magpatuli ako. Pero binigyan po ng linaw ng mga apostol itong turong ito. Hindi naman yung pagtutuli ang magbibigay sa iyo ng katunayan na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Pero nagbigay pa sila ng ibang mga alituntunin na dapat nilang sundan. Binigyan po ng instruction ang mga unang Kristiyano para saan? Para maging panatag, payapa ang kanilang pag-iisip. Through the instruction of the apostles, the minds of the Christian community in the first century was put into peace. Kapatid, kagustuhan ng Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan unang-una sa ating mga kaisipan. Amen? Pero ang kasalanan natin, aminin natin, tayo ang naggugulo sa ating mga kaisipan. Please, do not overthink. Sabihan mo nga katabi mo, do not overthink. Kasi wala naman tayong magagawa talaga sa ating kakaisip. Sasakit lang ang ulo mo Limbawa, di pa umuwi yung anak mo. Gabi na. Bakit? Sa pagpupuyat mo ba, kakaisip mo sa kanya, mapapauwi mo siya? Di ba hindi? Hindi mo alam, di ka tinatawagan ng asawa mo. Nagtatrabaho sa abroad. Baka nakakita na ng iba. Sa kakaisip mo ba,
Na-imagine mo, meron siyang babae. Gaganda ang iyong pakiramdam. Di ba lalo ka lang nagkakasakit? Kaya nga, meron ka ng ulcer eh. Your worry cannot change the situation. Only God can change your situation. Hindi mababago ng iyong kaisipan ang mga nangyayari ngayon sa iyong buhay. Kailangan natin pong unawain na meron lang mangilan-ngilan na pwede nating baguhin at kontrolin sa ating buhay. Ang tawag po dyan ay the circle of our control. At tatlo po yan. First, what you can control is how you think, your mind. Second, what you can control is your actions, yung kilos mo. But third, what you can control is how you respond, how you answer to your experiences. Kaya nga, kung ano man ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo, di mo naman mababago yun eh. Hayaan mo silang mag-isip ng mag-isip tungkol sa iyo. Mas kilala mo dapat ang iyong sarili. Amen? Kung anong ginagawa ng ibang tao sa iyo, huwag ka mag-alala. Kung meron silang balak na saktan ka, nakikita yan ng Diyos. Ang Diyos ang maghihiganti sa iyo. Tinamaan ka, nasampal ka, natapakan ka, wala kang magagawa doon. Pero ano magagawa mo? Ayong huwag kang maghiganti. Dahil kung meron kang gagawing masama sa iyong kapwa, babalik at babalik yon sa iyo. Amen? Kung alam mo na may balak sila, gawan ka ng masama, ano magagawa mo? E di umiwas ka. Hindi ka naman bato eh. Di po ba? Bato po ba kayo? Hindi. Tao tayo, nakakagalaw tayo. Alam mo, paparating na. May masama siyang balak. Sama ang loob niya eh. Hindi tabi ka. Ha? Yun lang magagawa natin. Kung ginagawan ka ng mali, may control ka pa rin kung paano mo tutugunan yung maling balak o plano nila. Minsan talaga makakaranas tayo ng mga sobrang lalang problema sa ating buhay. Pero wag ka masyadong maglaban. Wag mo masyadong stress ang sarili mo. Yakapin mo lang. Pag imposible ang sitwasyon, hindi mo laban yan, kapatid. Sa Diyos na yan. Because the impossible is the realm of God. Tandaan niyo po yan. Kung hindi mo tatanggapin yung bagay-bagay, palagi kang mag-aalala, magiging mas mahapdi, magiging mas mabigat ang buhay mo. Amen? Imbis na mag-overthink po kayo, mag-reflect kayo. Magnilay kayo. Tanungin mo ang iyong sarili, ano bang matututunan ko sa karanasan na ito? Ano bang binibigay ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng sitwasyon na ito? May nagtanong po sa akin sa messenger, sabi, Father, paano po kaya magugunaw ang mundo? Magkakaroon po ba ng earthquake? Magkakaroon po ba ng nuclear war, ng digmaan? Magkakaroon po ba ng tsunami? Father, nag-aalala po ako. Tapos sabi ko, bakit iniisip mo yan? Problema yan ng Diyos. Tapos tanong ko pa nga, bakit? May pambayad ka na ng kuryente nyo? May pambayad ka na ba ng tuition ng anak mo? Yung problemahin mo, bigyan mo ng pansin. Yung nasa harapan mo, yung binigay ng Diyos sa iyo ngayon. Huwag mong problemahin yung problema ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, walang kapayapaan sa ating kaisipan pag kung ano-ano yung mga pinupuno natin sa ating ulo, sa ating isip. Huwag niyong pagurin ang isip niyo. God gives us peace first and foremost through our minds. That is why God gives to us His Word, because God's Word is our spirit and life. But the second enemy of God's peace in our life is greed. Sabihin nyo nga po, greed. Kasakiman, pagkaganid. Ang tao po, pag walang pera, may problema. Amen? Pero nakakatawa, pag meron na siyang pera, may problema pa rin. Amen? Ano po ang problema ng taong may pera? Dalawa. Una, paano niya mas paparamihin ang pera? Pero ang pangalawang problema niya, ano niya gagastusin ang kanyang pera? Kaya hindi naman po totoo yung kasabihan that money is the answer. Sometimes, money creates more problems than it solves. Pansinin niyo po, ang dami po mga magpapamilya, nung nagkaroon na po ng mana, ng lupa, nag-away-away na. Minsan, meron po mga bata
Napakabait dati nung wala silang pera, pero nung nagkaroon na po ng pera, nagkaroon po ng barkada na mayaman, na mapera, kala mo kung sino na, lumaki ng ulo, ang yayabang, hindi mo na mautusan. Di po ba? Ano po ang kasabihan? More money, more problems. Ang kapayapaan po na binibigay ng mundo, kapayapaan galing sa kayamanan. Pero ito po ay peking kayamanan. Kasi habang naghahabol ka ng pera, miserable ka, di ka masaya. Di po ba? At pagkatapos, pag nakuha mo na yung pera, panandalian lang yung saya. Pagkatapos wala ka na maramdaman eh. Kaya nga po, yung kayamanan, yung pera, yan po ay isang walang laman na pangako. Money, wealth, riches, promises, only empty peace. May kakilala po akong isang matanda. Sobrang yaman. Pero alam niyo po, kahit na marami siyang pagkain sa rep, may inventaryo. Yung mga ubas, binibilang po niya. Ilan pa yung mga ubas. Nagagalit po yung matanda kapag kulang yung ubas. Siyempre po, meron siyang kasamang katulong. Magugutom, pipitas ng isa. Galit na galit yung matanda. At malungkot na kwento, pagkayaman-yaman ng matanda, ni bagyo lang, hindi pa po nakita. Bakit? Kasi nagtitipid. Yan po ba ang payapang buhay na pinagkakaloob ng kayamanan? Mayaman ka nga, hindi ka naman masaya. That is an empty peace, a false peace. Mas buo ang kapayapaan kung susundan natin ang halimbawa ni Jesus. At ano po ang turo ni Jesus? Sabi niya, tingnan nyo nga yung mga ibon na lumilipad, di sila nagtatrabaho, pero nakakakain sila araw-araw. Kayo pa kaya, higit kayo sa mga ibon. Ibig sabihin, kung tayo po ay magtitiwala, mananampalataya sa Diyos, that God provides everything, we would have peace. Amen? Hindi mo kailangan ng sobrang dami na pera at kayamanan para maging payapa ka. Kailangan mo lang ang Diyos. Pag nandyan ang Diyos, sapat na. At dyan magmumula ang iyong kapayapaan. Amen? Third and last, the enemy of peace is unhealthy relationships. Unhealthy relationships. Napansin niyo po, bago nagbigay ng kapayapaan si Jesus sa atin, nagturo muna siya tungkol po sa pagmamahal. Ito po ay dahil ang pundasyon ng kapayapaan ay pag-ibig. There is no peace when there is no love. There is no love when there is no peace. Alam niyo po ba, ayon po sa pag-aaral, research sa Harvard, ang pagtitig daw po sa inyong mga asawa, sa inyong mga minamahal ng matagal, mga 4 minutes po ang kailangan. Yan daw po nagiging daan para lumalim pa ang inyong relasyon, ang inyong pag-iibigan. When couples stare, look at one another with love, your relationship will become stronger and deeper. Kaya nga po, tanungin niyo sarili niyo. Kaya po mga may asawa, tinitignan mo pa ba ang iyong asawa? Tinititigan mo pa ba siya? Alam niyo pong problema natin ngayon, mas matagal pa yung pagtingin natin, pagtitig natin sa ating mga cellphones, gadget, computer, kaysa sa bawat isa. Ang average na daily screen time ng isa pong Pilipino, ito po yung research. Nakakapagtagal daw pong isang Pilipino nakatutok sa gadget. 8 hours in a day. Wow! Grabe po, no? Ano po ang 8 hours sa isang araw? Kung hindi 1/3 ng iyong araw. Sinasayang natin 1/3 ng ating buhay, tinitignan ang mga bagay na wala naman talagang halaga sa atin. Kaya nga po, marami sa mga Pilipino po ngayon, ano po ang sakit? Di po makapag-focus, marami po may insomnia, hindi makatulog. At gumawa po sila ng therapy para po magamot yung ganito pong klase ng sakit. Di mapakali, di makatulog. Staring therapy. Nabasa ko po ito, natawa ako. Bakit? Paano po ito? Itututok lang daw po ang tao sa isang puting dingding. Titignan lang daw po niya yon, sasanayin na. Doon lang siya, nakaupo lang siya for 5 minutes, 10 minutes. Ganun po, no? Binabayaran po yon. Tayo, pumasok ka lang sa simbahan. Hindi ka naman sisingilin. Nandyan ang Blessed Sacrament. Nandyan ang Diyos. Titigan mo siya. Makakaramdam ka ng pagmamahal at ng kapayapaan. Kaya nga po, ang tawag natin sa adoration,
is a long, loving look at the Lord. Yan lang kailangan natin is to have more time for adoration of God. Adore your wives, your husband, your family. Start by having a long, loving look at them. Miss na yung mga cellphone natin, titigan nyo naman po sila ng matagal na merong pagmamahal. Yan ang magiging daan ng ating kapayapaan. Kapatid, walang tunay na kapayapaan kung nakatitig ka lang sa mga gulo, sa mga problema ng buhay na ito. Amen? Pag tinignan mo yung mahal mo, makakaranas ka ng pagmamahal sa puso mo. A healthy relationship is a foundation of true peace in our life. Kaya magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway, malabanan natin itong tatlo na naninira ng regalo ng kapayapaan na pinagkaloob na ng Diyos sa atin. Una, huwag ka naman masyadong mag-isip na mag-isip, magtiwala ka lang palagi. Pangalawa, huwag ka naman masyadong ganid. Pasalamat ka palagi. Maging kontento ka sa mga grasya na pinagkakaloob ng Diyos sa iyo. Pangatlo, kahuli-hulihan, tingnan mo naman, titigan mo naman ang iyong minamahal para lumalim pa ang iyong ugnayan, ang pagmamahal mong yan, ang maging pundasyon ng tunay na kapayapaan. Naway, kapayapaan ng Diyos ang magbigay po sa atin ng panibagong lakas ngayon at ng tuwa para pagpatuloy natin na may pag-asang ating paglalakbay hanggang marating natin ang maluwalhating buhay kasama ating Diyos sa magpa sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya Ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli, at ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bunsod ng pananalig ng ang kapayapaan ay kaloob ng Diyos at bunga ng pagsisikap ng tao, idalangin natin ang mahalagang kaloob na ito. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang katawang mistiko ni Kristo, naway maging daan siya ng pagkakasundo at pagtutulungan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa sila'y ay maging kinatawan ng pagmamahal ni Kristo sa ating mundong nababalot ng pagkamakasarili at kawalang malasakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansang nasa gitna ng digmaan, naway maisip ng mga pinuno nila ang kawalang saysay ng labanan at magsimula ng tapat na pakikipag-ayos para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, magkitin din natin. Sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, ipaunawa mo sa amin ng pagtatalima sa iyong salita, kami magiging kasangkapan ng iyong kapayapaan sa mundo at sa gayon magmana ng kaharian ng kapayapaan. Kung saan ka nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin, kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaggindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana ang paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa makasalanan at sanibutan. Mapalad tayong lumalapit sa pigiing ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Papahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagpagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak at papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa mga nagtatanong po sa misa, ito po sa aking bagong parokya, sa mga gusto pong
makisalo sa ating mga banal na misa. Ang oras po ng misa dito, araw-araw from Tuesday to Saturday, is 6:30 a.m. So umaga na po ang ating misa dito po sa parokya. Kung kayo po ay pupunta dito at makikisalo, makikiisa sa aming banal na misa, sabihin nyo po, mag-message po kayo para ako po ay prepared, no? Na i-welcome ko kayo. Every Monday po ay tuloy pa rin ang aking radio apostolate. Kaya nga po makikita nyo minsan, nag-iiba po yung ating setting. Ito po ay nagaganap dun sa ating Archdiocesan radio station sa Bright FM 91.9. Every 11 o'clock po yon ng Monday at 12 o'clock po ay tuloy ang aking pong programang Hello Father. So sa mga meron pong pinagdadaanan, may mga problema, pwede nyo pa rin pong i-send yung pong mga inquiries, yung inyong mga katanungan, yung inyong mga sharing sa aking Facebook page, Father Joel Jomarsus Gatus. Muli po, maraming salamat sa lahat na tumutulong po sa ating parokya, bagong parokya ngayon. Pero wag po kayong magtiwala kung merong magme-message sa inyo, nagpapanggap na ako. Hindi po ako diretsyong nagme-message, humihingi sa inyo. Kung gusto nyo pong magbigay, available po dyan sa ating offertory yung pong mga bank numbers na. Pwede po kayong mag-send ng inyong tulong dyan. Pero kung hindi ko po pangalan yon, dahil may nagpapanggap, sekretary ko daw, hindi po totoo yon. No? So ang legitimate mga bank numbers lang po natin ay yung lumilitaw dito sa ating banal na misa online. Mag-ingat po kayo sa mga humihingi. Okay? And every Sunday, sa mga gusto pong magsimba dito sa parokya ng San Jose, sa San Fernando, ang oras po ng ating misa ay 7 o'clock ng umaga, 9 o'clock ng umaga, at 6 o'clock po ng gabi. So tatlo po ang misa dito sa parokya, 7, 9 in the morning, and 6 o'clock in the evening. Kita-kita po tayo dito. Kahuli-hulihan po, paalaala lang na tinanggap na po natin ang kapayapaan galing sa Diyos. Ito ay isang regalo. Pero madalas, ito ay nawawala dahil sa tatlong kalaban ng kapayapaan ng Diyos. One is our overthinking. Palagi kang nag-iisip, nag-aalala na nag-aalala, kapatid, hindi ka magiging payapa. Tigilan mo pag-iisip. Wala ka naman magagawa sa iyong pag-iisip. Pero ang pagtitiwala mo sa Diyos, may magagawa siya palagi. Amen? Pero pangalawa, ang ating pong pagkaganid, our selfishness, our greed. Pag hinahabol mo ang pera, minsan, di mo lang nasasaktan ng sarili mo, nakakasakit ka din ng iba. Be humble. Surrender everything to God. Accept everything. Be content with what you have. You will have not only peace, but joy. And third and last, unhealthy relationships. Pag walang pag-ibig, pagmamahal sa ating buhay, wala pong kapayapaan. Nag-uumpisang kapayapaan pag merong nag-iibigan kamukha ng pag-ibig at pagmamahal ni Kristo. And how do we do that? Stare lovingly at your loved ones. Kaya nga po, ang aking assignment sa inyo is have a time for adoration this week. What is adoration? It is a long, loving stare at your loved one. Not only to God, but also to those whom you are very near, your family, your husband, your wife, your children. Titigan niyo po na may pagmamahal. You're doing an act of adoration there. So, titigan niyo po, tigilan muna, pagtingin-tingin sa cellphone, sipin niyo po yon 8 hours. Tagal-tagal natin nakatitig, hindi tayo naiinip. Bakit maiinip ka? Natignan mo, pagmasdan mo, bantayan mo ang iyong minamahal.
At pag kikita mong iyong minamahal, diyan nagumpisa, pumapasok, bubuhayan muli ang iyong kapayapaan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus ngayo'y nabuhay, Alleluia. Araw ng Kalwa